Nasa pinakamababang antas ng paaralan ng isang binatang estudyante, isang lugar kung saan ang pang-aapi ay tila naging normal na bahagi ng araw-araw. Isang araw, may lalaking sinuntok sa mukha. Galit na tanong ng nanuntok, "Anong kinang-isi mo dyan, hampas lupa?" Ganito ang araw-araw na buhay para sa ilang estudyante sa paaralang ito. "Pasensya na, wala talaga akong pera," sagot ng binugbog na binata habang pinupunasan ang kanyang dugo sa labi. Napakabigat ng buhay sa paaralan para sa mga katulad niya. "Hindi ko yan problema," sigaw ng nangangikil, "kung wala kang maibibigay, huwag ka nang magpakita rito sa eskwela." Tahimik lamang ang binata, ngunit sa loob-loob niya ay may bumabagabag. Kung may kapangyarihan lang ako, gaya ng mga nababasa ko sa manga," bulong niya sa sarili. Baka hindi ko na kailangang tiisin ang ganitong klase ng pagtrato. Yung kagaya lang sana ng sa manga, posible rin kaya sa totoong buhay. Bigla, lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, isang malakas na uppercut ang kanyang pinakawalan. Tumilapon ang lider ng mga bully na kanina'y walang awang nambubugbog sa kanya. Gulat na gulat ang lahat. Ang binatang inaapi kanina, ngayon ay tila ibang tao. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa, parang alam nito ang kailangang gawin. Ang natitirang dalawang bully ay napatingin sa isa't isa, nanginginig. Ngunit bago pa sila makakilos, inatake na rin sila ng binata. Mabilis, walang alinlangan, sumugod muli ang lider ng mga bully, puno ng galit at puot. Ngunit muli, parang automatikong gumalaw ang katawan ng binata. Isang mabilis na sipa ang tumama sa sikmura ng bully, at muli itong napaluhod. "Eto ba, ang kaya kong gawin?" tanong niya sa sarili, habang gulat na gulat sa mga nangyayari. "Anong klaseng kapangyarihan ito? Anong nangyayari sa akin? Ako pa ba ito?" Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nakikita niya ang kanyang sarili mula sa labas ng kanyang katawan, parang isang third-person perspective sa isang laro o pelikula. Hanggang sa mapatingin siya sa salamin. Ang lalaking binugbog kanina, siya, ay nasa loob ng salamin. At ang nasa kanyang katawan ngayon, ay ibang tao. Sino to? Tanong niya sa sarili. Ang kwentong ito ay umiikot sa pera, kapangyarihan, at isang paaralang pinamumunuan ng sistemang marahas at bulok, isang sistema kung saan ang kayamanan ang batas, at ang kapangyarihan ay ibinubuga ng mayayaman at makapangyarihan. Paano nga ba makakapalag ang isang hampas lupang nasa ibaba ng lipunan laban sa mga elitistang nasa tuktok? Harapin ba sila ng harapan? At sa huli, maging hari sa sistemang minsang yamurak sa kanya? Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng tanong. "Sino ka?" Sumagot ang isang tinig mula sa salamin, "Isa pang ikaw." Napakunot noo ang binata na nasa harap ng salamin, "Isa pang ako." Muling tumugon ang nasa kabilang panig, "Mukhang nabuhay ulit ako. At ngayon, nasa katawan mo na ako." Mas lalong naguluhan ang binata. Isang, "Ako ulit." Sa puntong iyon, para bang nabuo sa kanyang isipan ang isang ideya. Nagkaroon siya ng alter ego, isang bersyon ng sarili niyang marahas, agresibo, at walang takot, nakabaligtaran ng kanyang tahimik at mabait na pagkatao. Magsisimula ang ating kwento sa isang apartment building. Sa loob ng isang maliit na unit, siya pala si Tekiwa Ren, ang ating pangunahing bida, kasalukuyang nasa unang taon sa high school. Sa pintuan, tinatawag niya ang kanyang ina na paalis na. "Ina, mag-iingat po kayo." Sigaw niya habang nakaabang sa pintuan. Lumapit ang ina niya at ngumiti. "Ren, magandang umaga anak." Siya nga pala, nasa lamesa ang pagkain mo." Sabay turo nito sa maliit na mesa. Doon, makikita ang kanyang simpleng baon para sa araw na iyon. Sa tabi nito ay isang papel. Isang application para sa scholarship. Napayuko si Ren. Sa simpleng tagpong iyon, malinaw ang isang katotohanan. Hindi nakakaluwag ang kanilang pamilya. Sumagot si Ren habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina, "Hindi mo po kailangang humingi ng tawad tungkol dyan, ina. Alam ko naman na ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo." May ngiti sa kanyang labi, kahit halatang pagod na rin. "Magandang araw po sa inyo, ingat kayo," dagdag pa niya habang mahinahong banibitawan ang kamay ng kanyang ina bilang pamamaalam. Ngumiti rin ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap bago tuluyang umalis. Sanay na sila sa ganitong eksena araw-araw, isang tahimik ngunit puno ng pagmamahalang paalaman. Ang ina ni Ren ay nagtatrabaho sa iba't ibang lugar,
kung minsan bilang tagalinis, minsan naman sa maliit na tindahan o kung anumang mapagkakakitaan sa araw-araw. Gagawin niya ang lahat, makakain lang silang mag-ina. Samantala, habang wala ang kanyang ina sa bahay, si Ren naman ang bahala sa halos lahat ng gawaing bahay, mula sa paghuhugas ng pinggan, at kahit ang paglalaba ng mga damit. Bagamat bata pa siya, natuto na siyang maging responsable. Hindi man sila kasing komportable ng ibang pamilya, at wala mang marangyang gamit o mamahaling pagkain sa hapag, alam ni Ren na masaya sila, magkasama, totoo, at puno ng malasakit. Habang nagliligpit si Ren ng mga gamit, mapapansin ang bahagyang pagod sa kanyang mukha, isang uri ng pagod na hindi lang pisikal kundi emosyonal na rin. Sa labas kanilang maliit na unit, napansin niya ang isang itim na pusa na nakatambay sa tabi ng pinto. Mahilig talaga si Ren sa mga pusa, kaya't agad siyang lumapit dito, at sa kabila ng simpleng merienda lang niya, bahagi nito ay ibinigay niya sa pusa. Habang pinapakain ang pusa, kinuha niya ito ng video gamit ang kanyang cellphone, isang simpleng aliw sa gitna ng kanyang nakakapagod na araw. Ipinost niya ang video sa isang sikat na application sa kanilang mundo na tinatawag na Billy, na parang katumbas ng Facebook sa panahon natin. Sa kabila ng kasiyahan niya sa piling ng kanyang ina at sa mga maliliit na bagay tulad ng pagpapakain sa pusa, hindi naman ganito ang nararamdaman ni Ren kapag nasa loob na siya ng paaralan. Ang paaralan ng Mayday Academy. Ito ang Mayday Academy, isang prestihiyosong pribadong paaralan sa antas ng high school na matatagpuan sa Tokyo. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamagagaling na institusyon sa lungsod, hindi lamang sa akademikong larangan, kundi maging sa kasaysayan at disiplina ng mga estudyante nito. Kabilang ito sa mga top-tier schools na mataas ang antas ng edukasyon at mahigpit ang pamantayan, isang lugar na halos laan lamang sa mga anak ng mayayaman, kilala, at makapangyarihan. Ngunit sa likod ng marangyang kapaligiran ng paaralang ito, naruroon ang ating bida na si Tekiwa Ren, isang estudyanteng tila hampas lupa kumpara sa karamihan sa kanyang mga kaklase. Dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya, palagi niyang nararamdaman na siya'y nasa pinakailalim ng lipunan ng Mayday Academy. Para bang siya ay isang anino lamang sa paligid ng mga taong sanay sa yaman at pribilehiyo. Habang papasok sa campus, isang puting mamahaling kotse ang biglang huminto sa harap ng paaralan at dir-diretsyong pumaroda sa loob. Bumaba mula rito ang isang lalaki, matikas ang tindig, maayos ang bihis, at halatang galing sa isang mataas na antas ng lipunan. Ang lalaking ito ay hindi lang basta estudyante, isa siya sa mga dahilan kung bakit tanyag at kinatatakutan ang paaralan. Siya ay kabilang sa grupo ng 4 na makapangyarihang mag-aaral na tahimik na namumuno sa buong Mayday Academy. Kilalang-kilala sila sa tawag na God 4. Ang God 4 ay binubuo ng 4 na piling estudyanteng galing sa mga kilalang angkan, mga anak ng business tycoons, politiko, at mga personalidad na may malalaking impluwensya sa bansa. Dahil sa dami ng donasyong ibinibigay ng kanilang mga pamilya sa eskwelahan, kahit ang mismong principal at chairman ng paaralan ay yumuyuko sa kanila. Sila ang mga estudyanteng hindi mo basta-basta maaaring banggin, dahil sa likod nila ay kapangyarihan, kayamanan, at koneksyon. Isa sa kanila ay si Inui Sho, isang tagapagmana ng isang dambuhalang korporasyon na kilala sa buong bansa. Bukod sa yaman, si Sho rin ang nagpapatakbo ng isang eksklusibong social networking site, SNS, na tanging mga estudyante ng Mayday Academy lamang ang may access. Ang pangalan ng application ay Billy, ang parehong app kung saan nag-upload ng video si Ren tungkol sa pas ang kanyang pinakain. Si Sho mismo ang may kontrol at pamamahala sa Billy, at kahit siya'y estudyante pa lang, kumikita na siya ng napakalaking halaga mula rito. Lumapit ang isang lalaki na may hawak na folder at agad na yumuko sa harap ni Sho. Sho-san, tawag niya, habang patuloy sa pagyuko. Narito na po ang Billy membership report para sa buwang ito. Kinuha ni Inui Sho ang report na inabot sa kanya at agad itong sinulyapan. Napakunot ang kanyang noo at malamig ang boses ng sabihin. Hindi ba't mas mababa ito kaysa sa napag-usapan natin? Agad na sumagot ang lalaki na tila leader ng grupo, habang patuloy na nakayuko. Pasensya na po, Sho-sama, may mga estudyante pa rin po kasi na nasa free plan. Hindi pa man natatapos ang kanyang paliwanag ay malakas na suntok ang inabot niya mula kay Inui Sho. Tumilapon siya sa sahig,
hawak ang mukha, habang walang awa siyang tinapakan sa ulo ni Shou. Galit na galit ang tono ni Shou habang tanong nito. Ngayon ka pa talaga nagsimulang magpalusot sa akin. Makinig kang mabuti, hindi ko na ito uulitin. Gawin mong paraan na madagdagan ang bilang ng subscribers bukas. Matapos ang pagbabanta, lumakad si Shou papasok ng paaralan na parang walang nangyari, iniwang nakalugmok ang lalaki sa sahig. Nakita ni Ren ang buong pangyayari mula sa di kalayuan. Napaisip siya, ay, hindi pa pala ako bayad sa subscription para sa buwang ito. Kailangan kong umiwas, baka mamaya ako na ang isunod nila. Nagpatuloy ang araw sa Mayday Academy. Bagamat nakapasok si Ren sa paaralan gamit ang scholarship, hindi pa rin iyon sapat para matanggap siya ng buong komunidad. Ang mga tulad niya, galing sa mahirap na pamilya, ay parang invisible. Hindi pinapansin, hindi sinasalubong, at sa social media, halos walang nakakaengganyong pansin. Ibang-iba ito sa kalagayan ni Inui Shou, na bawat post ay may libu-libong likes at reaksyon, magarbong lifestyle, branded na gamit, mamahaling pagkain. Samantalang si Ren, ang tanging content na kaya niyang i-post ay ang video ng pasang ligaw na pinakain niya noong umaga. Ngunit sa hindi inaasahan, may isang like ang biglang lumitaw sa kanyang post. Napakunot ang noo ni Ren at agad tiningnan kung sino ang nag-like, at ikinagulat niya ang pangalan. Ito ay si Hayashi Rika, isa sa kanyang mga kamag-aral. Habang nakatingin si Rika sa kanyang cellphone, lumapit ang kaibigan niyang babae at nagtanong. Rika, anong tinitingnan mo dyan? Ngumiti si Rika at sinagot. May pusa kasi, ang cute sobra. Hindi ko mapigil ang hindi panoorin ulit. Sa isip ni Ren, mukhang swerte siya ngayon. Hindi man niya ginagamit ang tunay niyang pangalan sa kanyang Billy profile, parang napansin siya sa unang pagkakataon. Ngunit ang sandaling kaligayahan ni Ren ay biglang naputol nang may hamampas sa kanyang lamesa. Ren, sigaw ng isa sa mga bully. Nakatitig ito sa kanya, puno ng pang-aasar. Kahit hampas lupa ka, may pambayad ka naman siguro para sa Billy, di ba? Dagdag pa ng isa sa mga alalay ng bully. Habang patawa-tawang lumilibot sa mga estudyante. Walang kakalimutha, lahat dapat bayad sa monthly fee ng Billy. Walang libre sa mundong to. Saglit na natahimik si Ren ngunit lakas loob siyang sumagot. Wala kasi akong pambayad ngayon pasensya na. Sa totoo lang, gumagamit na lang ako ng multiple free accounts para tuloy-tuloy ang free trial. Biglang nagtawanan ang mga bully. Mabilis na nagsalita ang leader ng grupo, puno ng panlalait. Talaga, ibig sabihin, ginagamit mo yung sistema ng hindi nagbabayad. Ganyang ka talaga, tuso at desperado, ugali ng mga hampas lupa. Bigla niyang sinipa si Ren sa sikmura, at sa lakas ng tama ay napalipad ito at bumagsak sa sahig. Ikaw na mahirap na pulubi, hindi mo man lang kayang bayaran ang monthly fee. Huwag ka na lang pumasok sa paaralan. Walang lugar dito para sa tulad mo. Dinampot ng bully ang scholarship letter ni Ren at sarkastikong tinanong. Ano naman to? Namam-alamos ka na naman ng pera galing sa amin. Paulit-ulit na lang ang mga papel na to, akala mo may silbi ka. Bakit ba ginagamit ang matrikula ng mga tulad naming may kaya para lang sa mga katulad mong walang-wala? Grabe, ang di makatarungan ng lipunan, hindi ba? Sabay tapon ng papel sa mukha ni Ren. Tahimik lang si Ren, ngunit galit at sama ng loob ang bumabalot sa kanyang isipan. Dahil lang ipinanganak sila sa mayayamang pamilya, akala nila sila na ang may karapatan sa lahat. Mga taong ang alam lang ay makisipsip sa kapangyarihan at apihin ang mahihina. Napansin ng bully na tila may galit sa mga mata ni Ren kaya't sinigawan ito. Ha, bakit? Anong tinitingin-tingin mo dyan ha? Kung wala kang pera, umalis ka na lang dito. Basura! Muli niyang sinipa si Ren, dahilan upang gamulong ito sa sahig. Ang iba pang mga estudyante na nasa paligid ay walang kumikibo. Nanunood lang sila sa eksena, takot na baka sila ang isunod kung manggialam pa sila. Isa pa sa mga alalay ng bully ay lumapit sa bag ni Ren, binuksan ito, at kinuha ang kanyang baon. Binuksan ito sa harap ng lahat at malakas na tumawa. Tignan nyo, napakahirap talaga ng baon nito. Gumapang ka na lang sa lupa at kainin to. Sabay tapon ng pagkain sa sahig. Halos maiyak si Ren. Kita sa kanyang mukha ang matinding lungkot, lalo na't alam niyang ang baon na iyon ay ginawa ng kanyang ina,
na araw-araw nagsusumikap para lang may maiuwi silang pagkain. Hindi pa nakontento, kinuhaan pa siya ng litrato ng isa sa mga bully. Ang leader, nakasuot ng itim, ay nagsalita habang natatawa. Hindi ba ito ang perpektong larawan ng isang tunay na mahirap? Angkop na angkop para sa gaya mong basura. Bigla na lang may tumawag sa isa sa mga kaklase ni Ren. Hindi ba, Toshiaki? Sumagot naman si Toshiaki, sabay tawa. Oo, tama lang yan sa kanya. Nagpatuloy ang tawanan at panlalait kay Ren. Kahit sa online, hindi siya ligtas. Sunod-sunod ang mapanirang komento sa kanya mula sa mga kapwa estudyante. Parang buong mundo ay pinagtutulungan siyang apihin. Ilang sandali pa, pumasok sa silid-aralan si Inuisho, na agad ikinagulat ng grupo ng mga bully. Kita sa kanilang mga mukha ang kaba at gulat. Agad na ipinatawag ni Inuisho ang tatlong bully na alagad niya. Habang palabas ng classroom ang tatlo, tinanong nila si Inui. Boss, may problema ba? Hindi sumagot si Inui, ngunit ang titig niya ay malamig at seryoso. Sa loob ng classroom, naiwan si Ren, luhaan at nakaluhod sa sahig, habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Bakit ganito? Bakit lagi na lang kinakampihan ng mga makapangyarihan? Mga anak mayaman na malaya sa lahat ng gusto nila, habang kaming mahihirap ay parang walang karapatang mabuhay. Bulong ni Ren sa kanyang sarili, puno ng pighati. Alam ko na, hindi talaga ako bagay sa paaralang to, pinagtiisan ko ang lahat ng sakit, lahat ng pang-aapi, dahil akala ko sapat na ang makagraduate lang. Pero ngayon, pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Hawak-hawak niya ang bauna na ibinigay ng kanyang ina, simbolo ng pagmamahal at sakripisyo. Alam niyang hindi madaling bitawan ang lahat, lalo na para sa ina niyang nagsusumikap para sa kinabukasan niya. Habang nag-iisa at nagmamaktol si Ren sa dulo ng hagdanan, hindi niya inakala na parating din doon ang grupo ng mga bully na kanina lang ay tinawag ni Inui. Sa kasamaang palad, hinahanap pala talaga siya ng mga ito. Nang makita siya ng tatlo, agad nagsalita ang isa na may kayumangging buhok. Aba, nandito lang pala ang Mokong buong araw. Sagot naman ng isa na may berdeng buhok, sabay tawa. Lagi talagang kumakain mag-isa dito. Nakakatawa naman. Napilitang makisabay si Ren at pilit na ngumiti. Nagpanggap siyang nakikisama para lang hindi na muling mapagbuntunan ng galit, at nagbalak pa nga siyang magpaliwanag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinuntok na agad siya sa mukha. Anong tinatawa-tawa mo ha? Pulubi ka lang. Sigaw ng leader ng grupo habang patuloy sa pananakit. Nagpatuloy ang pagbubugbog, walang awang inundayan si Ren ng mga suntok at tadyak. Hanggang sa dinala na siya ng mga ito sa rooftop, hawak sa kanyang kwelyo. Galit na galit ang leader ng bully habang sinasabi, dahil sa'yo, dahil hindi ka nagbabayad ng maayos sa bili, kami pa ngayon ang naparusahan ni Inuisho. Binalak sanang magsalita ni Ren, ngunit bago pa man siya makapagbuka ng bibig, sinikmuraan na agad siya ng isa sa mga bully. Dahil sa tindi ng sakit, napaluhod siya sa sahig, halos hindi na makapagsalita at inuubo na lang sa hirap ng paghinga. Ayon sa tatlong bully, sila raw ang napilitang mag-shoulder ng subscription fee ni Ren, kaya sila naparusahan. Kaya ngayon, binubuhos nila ang galit nila sa kanya. Halos hindi na makilala ang mukha ni Ren, puro pasa, sugat, at pamumula. Para bang buong araw na siyang ginulpi. Pasensya na, wala talaga akong pera. Mahina niyang sabi habang halos di na makatingin sa mga ito. Ngunit tila bagabingi ang tatlong lalaki. Walang awa at walang pakialam, sinabihan pa si Ren. Kung wala kang pambayad, mas mabuting umalis ka na lang sa paaralang to. Habang patuloy siyang sinisipa at sinasaktan, unti-unting sumisiksik sa isipan ni Ren ang isang tanong. Kasalanan ko ba na ipinanganak akong mahirap? Napayuko siya. Ang buong katawan niya ay nanginginig hindi lang sa sakit, kundi sa matinding panghihina ng loob. Ngunit sa gitna ng hapdi, may bumubulong sa loob ng isipan niya. Kung may lakas lang ako, kung may kapangyarihan lang ako, kung may lakas lang ako para baliktarin ang sistemang ito. Paulit-ulit, parang sirang plaka. Kung may lakas lang ako, kung may lakas lang ako, kung may lakas lang ako. At sa isang iglap, nagninggas ng pulang liwanag ang kanyang mga mata. Tumigil sa paggalaw ang lahat nang biglang lumipad ang matabang bully na leader ng grupo, para bang tinamaan ng isang napakalakas na puwersa. Nagulat ang dalawang natira, ang may kayumangging buhok at ang berdeng buhok.
Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Pero isang bagay ang sigurado, si Ren ay nagbago. Tumayo si Ren, hindi na siya ang dating mahina at api. Sa halip, para siyang ibang tao. Parang may ibang kaluluwang pumasok sa kanya. Isang matinding uppercut ang ibinigay niya sa isa sa mga bully. Sunod ay isang suntok sa sikmura ng lalaking may berdeng buhok. At pagkatapos ay isang malinis na suntok sa mukha ng lalaking may kayumangging buhok. Hindi ito ang Ren na kilala nila. Iba na ang kanyang mga mata. Iba ang kanyang galaw. Iba ang kanyang presensya. Nang makabawi ang matabang leader, sumugod ito kay Ren, galit na galit. Pero naunahan siya ni Ren, na parang nakita ang bawat kilos ng kalaban, sinibat niya ito patalikod. At tumilapon ito sa sahig, wala ng lakas para bumangon. Dito ay napatigil si Ren at napaisip, tuluyang nabalot ng pagtataka ang kanyang isipan. Anong nangyayari? Ako ba talaga to? Pero, bakit parang ako rin ang nasa harap ko? Ha? Sino yan? Takang-taka si Ren habang nakatingin sa refleksyon sa salamin. Ngunit imbes na basta-basta lang sumalamin ang kanyang imahe, may isang Ren na tila buhay sa kabila. Sumagot ang Ren na nasa labas ng salamin. Ako, hindi nagtagal, nagsalita rin ang Ren na nasa loob ng salamin. Sino ka? Tanong nito, puno ng pagkalito. Sumagot naman ang Ren sa labas, may seryoso at malamig na tinig. Ako ay mukhang namatay at muling nabuhay sa katawan at pagkatao mo. Hindi makapaniwala si Ren. Napatanong siya sa sarili. Nananaginip ba ako? Reincarnation. Ang mga bagay na yun ay nangyayari lang sa manga, tapos ngayon, nangyayari na rin sa akin. Nasaan ba ako? Bakit puro kadiliman lang ang nakikita ko? Wala akong makita na kahit anong bagay. Nasa loob ba ako ng salamin? Konektado ba ito sa labas? Sumagot naman ang nasa labas ng salamin. Hoy, maghinay-hinay ka. Wala rin akong alam sa mga nangyayari sa atin, gaya mo. Pero may isang bagay akong sigurado. Namatay na ako. Nagulat si Ren sa kanyang narinig. Nagpatuloy ang lalaki na nasa loob ng kanyang katawan. Mag-isa lang akong nabubuhay, hindi, wala lang talaga akong ibang opsyon kundi ang mabuhay ng mag-isa. Dahil sa aking kinalokan, wala talagang ibang maaasahan. Ang bukod tanging bumalot sa lugar na tinitirhan ko ay kahirapan. Ang kahirapan ay nangangahulugang mamuhay ng kasakasama ang kamatayan. Tanaw sa malayo habang nananabik sa kayamanan. Habang lumalaki ang aking katawan, ang aking pananabik sa pagyaman ay nauwi sa galit. Sinimulan kong lumaban ng walang katarungan, sa pamamagitan ng dahas. Ganon ang klaseng buhay na aking dinanas. Mali ba yun? Ang pangalan ng lalaking pumasok sa katawan ni Ren ay si Park Se-young, isang kriminal na may kasong pagpatay at pagnanakaw, at hinatulan ng kamatayan. Tanong ni Se-young sa sarili. Bakit? Bakit ako? Bago siya bitiyin, tinanong siya. May huli ka bang habilin o gustong sabihin? Sumagot si Park Se-young. Ako ay walang ginawang mali. Pinuprotektahan ko lang ang mga bata mula sa mayayaman. Pagkatapos magsalita ni Se-young, agad pinindot ng mga gwardya ang pulang button, at bumukas ang kinatatayuan niya upang siya'y mahulog. Habang siya ay nahuhulog, sumisigaw siya. Hindi pa, ayoko pang mamatay, may mga bagay pa akong kailangang gawin. At ayun na nga, ang kwento ng buhay ni Park Se-young ang siyang nakasanib sa katawan ng ating bida na si Ren. Pagkatapos marinig ni Ren ang kwento ni Se-young, ang tanging nasabi niya ay, nakakatakot, isa kang delinquent. Sumagot naman si Se-young. Delinquent, siguro nga, nagtanong si Ren. So, ibig mong sabihin, namatay ka tapos bigla ka na lang pumasok sa katawan ko. Tapos tinalo mo pa yung mga lalaking yun, tama? Sumagot naman si Se-young. Tama, habang nagbabasa ng adult magazine. Nang mapansin ito ni Ren, agad niya itong sinigawan. Hoy, ibaba mo yung magazine na yan. Huwag mong guluhin ang kwarto ko. Nagtanong naman si Se-young. Ito, medyo napay ka na si Ren. Paano ba humantong sa ganito? Ibalik mo na nga yung katawan ko. Sa isang iglap, nakabalik na si Ren sa kanyang katawan, hawak-hawak pa rin ang magazine. Nakabalik na ko, sabi niya sa sarili. Sabay noon, biglang pumasok ang kanyang nanay sa bahay nila. Sabi ng nanay ni Ren. Nakauwi na ko. O Ren, andito ka na pala. Sobrang tuwa ni Ren sa pagbabalik sa sarili niyang katawan kaya binati rin niya ang kanyang ina. Maligayang pagbabalik po, inay.
Hindi niya napansin na hawak pa rin niya ang magazine, at naiwagayway pa niya ito sa harap ng kanyang ina. Nagulat ang kanyang ina. Ikaw, ano yan? Tanong nito. Bigla namang hinagis ni Ren ang magazine sa sahig habang namumula sa hiya. Si Seyong naman ay napaisip. Kapag matindi ang pagtuon ko ng isipan, bumabalik ang katawan kay Ren. Patuloy na nagkwentuhan ang mag-ina tungkol sa mga nangyari sa araw na yun. Samantala, si Seyong ay nagmamasid at nag-iisip. Kapag ibinabalik ko ang katawan mo sa iyo, napupunta naman ako sa isang lugar na parang kalawakan. Pinagmasdan niya ang mag-ina, at napabulong. Inay, ha, natapos ang hapunan at oras na para matulog. Si Ren ay nakikipag-usap kay Seyong gamit ang refleksyon ng salamin. Sabi ni Seyong, mukhang kapag nagpapalit tayo ng katawan, nakikita ko ang labas sa mga bagay na may refleksyon. Mukhang gumagana rin ito sa mga bagay gaya ng TV at mga smartphone. Sagot naman ni Ren, mukha nga pero bakit ka kaya nasa katawan ko? Sumagot si Seyong, yan ay hindi ko rin alam. Nagpatuloy si Seyong, saka nga pala, huwag mo nang gagawin ulit yung gaya kanina. Walang mabuting may dudulot sa'yo ang pagiging kakaiba sa eskwelahang yan. Hindi na lang nakasagot si Ren. Kinabukasan, panibagong araw na naman sa paaralan. Kitang-kita kung sino ang mga mayayamang estudyante, halos lahat ay nakasuot ng gintong relo. Napansin din ito ni Seyong at sinabi kay Ren. Napakaraming mayayaman dito sa paaralang ito. Sumagot naman si Ren ng pabulong. Siyempre, ang mga nakapagtatapos dito sa academy na to ay siguradong makakapasok sa mga prestihiyosong universidad. Makapagbibigay din ito ng advantage para sa future employment. Sa madaling salita, sigurado na ang kinabukasan mo. Ang mga tao, gusto nila na ang anak nila ay naka-enroll dito kahit na medyo hirap sila sa buhay, kahit na masama at malala ang korupsyon sa akademya. Nagmamasid lang si Seyong sa paligid at napansin niya ang isang mag-aaral na kaka-rating lang. Nagtanong siya kay Ren, may mga estudyanteng pumapasok pa kahit ganitong oras na. Sabi naman ni Ren, special kasi siya, parte siya ng tinatawag nilang God 4. Napatanong si Seyong, God 4? Oo, salamat sa kanila, dahil sa kanilang mataas na uri ng edukasyon mula pagkabata, ang God 4. Kahit nahuli na sila sa klase, hindi na yun mahalaga. Hindi na rin nila kailangang pumasok pa sa klase. Kaya nilang gawin ang kahit anong gusto nila, at kahit ang mga guro ay walang masabi sa kanila. Para talaga silang mga Diyos dito sa paaralang ito. Lumipat ang eksena kay Inuisho at ang tatlong lalaki na nakayuko sa harap niya, may inaabot na sobra habang sinasabi. Ito po ay para sa araw na ito. Para bang isang ritual ng pagiging upper class na mamamayan. Kinuha ni Inuisho ang sobra, binilang ang laman, at sinabi. Hindi pa ito sapat, kulang ito. Magdedahilan pa sana ang lalaki, pero agad siyang sinipa ni Inuisho sa mukha. Ang sistema sa paaralang ito, kapag mababa ang antas mo sa lipunan, mas madali kang mabugbog. Umalis na ang grupo ng mga lalaki, at habang naglalakad sa hallway, hindi inaasahang may nakasagi sa isa sa kanila, isang lalaking nakaitim. Napalingon ang nerd na nakasalamin na nakasagi, pero agad siyang sinuntok ng lalaking nakaitim. Dito pinapakita na kapag mababa ka sa lipunan sa loob ng paaralan, wala kang karapatan kundi tanggapin ang lahat. Ang karahasan ay napapasa-pasa hanggang sa pinakanasa ibabang estado ng buhay bilang mag-aaral. Pumasok na sa silid-aralan ang lalaking sinapak kanina, at tinawag niya ang ating bida. Hoy, Ren! Napalingon naman si Ren, at nagtataka. Nagpatuloy ang lalaking nakasalamin. Narinig ko na binugbog ka ng mga bata ni Inuisho kahapon. Sabay lagay ng nakarolyong notebook sa ulo ni Ren. Si Ren ang pinakanasa ibabang estado sa paaralan dahil siya ang pinakamahirap. Kaya upang makaligtas sa paaralang ito, ang tanging magagawa lang ni Ren ay ang magtiis. Agad namang nagsalita si Seyong. So wala na tayong ibang opsyon kundi baguhin ito. Sabi naman ni Ren, walang paraan para magawa natin yan. Sumalungat si Seyong, syempre kaya natin yan. Sa isang iglap, nagpalit ng katawan sina Ren at Seyong, at si Seyong na ngayon ang may kontrol. Hinawakan niya ang kamay ng lalaking nakasalamin na may hawak pa rin ng nakarolyong notebook, at inilapat ito sa balikat. Ikaw, gago ka, kaninong ulo sa tingin mo ang pinupukpok? Galit na tanong ni Seyong.
Nagulat ang lalaking nakasalamin, dahil sa paningin niya ay kaya niyang i-bully si Ren. Sabi pa ni Seyong, "Huwag kang mayabang." Si Ren naman ay nag-aalala habang pinapanood ang mga pinaggagawa ni Seyong at sinabihan ito. "Huwag kang basta-basta nakikipagpalit ng biglaan." Buti na lang at hindi sinapak ni Seyong ang lalaking nakasalamin, at humingi rin naman ng tawad si Boy Labo. Ang pangalan ni Boy Labo ay Toshiaki. Palagi niyang pinahihirapan si Ren, pero bakit ngayon ay parang naging maamo siya? Sabi pa ni Toshiaki, "Well, kung may kahit anong mangyari, sabihan mo ako." Habang kamot-kamot ang ulo. Sumagot naman si Seyong, "Ako, magsabi sa'yo." Napansin agad ni Ren na maraming nakatingin at baka isipin ng mga kaklase niya na weird ang kinikilos niya. Napaisip din si Ren kung talagang nagbago na ba si Toshiaki. Samantala, ang ibang mga lalaki sa silid-aralan ay tahimik na nanunood sa eksena ni Toshiaki at Seyong sa katauhan ni Ren, at nagbubulungan. Sabi ng isang lalaki, "Talaga bang naging ganyan ang ugali niya?" Sabi naman ng isa, "Siguro, baka nababaliw na siya." Napansin ito ni Ren, at naramdaman niyang nagtataka na ang mga kamag-aral niya sa kakaibang kinikilos ng katawan niya. Bigla namang may babaeng dumating at tinawag si Ren. Sabi nito, "Nasa akin na ang scholarship documents mo, galing sa mga teacher." Ang babaeng ito ay si Rika. Dahil hindi siya kilala ni Seyong, agad siyang nagtanong, "Sino ka?" Napasigaw naman si Ren habang nasa loob ng refleksyon. "Hindi siya ibang tao, kilala ko siya." Ang babaeng ito ay si Hayashi Rika, isang mabuting tao at ang bukod tanging nakikipag-usap kay Ren. Dahil sa tanong ni Seyong, nagpakilala si Rika. "Ako si Rika Hayashi, kamag-aral mo." Dahil hindi na matiis ni Ren ang pinaggagawa ni Seyong, pinilit niyang makipagpalit muli ng katawan. Nakabalik na si Ren sa kanyang katawan. Sabi ni Rika, "Nakalimutan ko palang ibigay ito sa iyo kahapon." Sabay abot ng isang sobre na may lamang scholarship documents. Agad namang nagpasalamat si Ren. "Nawala ko ito kahapon. Pasensya ka na, naabala pa kita." Si Seyong naman ay nangungulit na muli upang makipagpalit ng katawan, dahil gusto raw niyang siya ang kumausap kay Rika. Hindi ito pinapansin ni Ren. Sabi naman ni Rika, "Wala iyon. Wala kang dapat ikahiya." Pero biglang nakapasok ulit si Seyong sa katawan ni Ren at sinabi, "Kung magdasal ka, dasal ka na parang ikaw talaga." Buti na lang at hindi ito narinig ni Rika at nagpatuloy lang siya sa pagsasalita. "Kahit hindi ako mayaman dito sa paaralang ito." Samantala, si Ren ay gulat na gulat. Paano nakipagpalit si Seyong ng ganun kabilis? Sabi naman ni Seyong kay Rika, "Ganun ba? Kung ganun, dapat mong kunin ito mula sa mga may-ari nito." Naguluhan si Rika sa sinasabi ni Ren na kontrolado ni Seyong. Hindi niya ito maintindihan. Agad namang nakabalik si Ren sa kanyang katawan at agad na nagsalita. "Nagbibiro lang ako, gawin na lang natin ang best natin." Sumang-ayon naman si Rika, "Oo, nasa scholarship din ako. Pareho tayo." Tahimik lang na nakikinig si Seyong. Ngunit bigla ulit siyang nakapasok sa katawan ni Ren at sinabing, "Kung ganun, mas lalo pang dahilan na kailangan mong magkaroon ng kapangyarihan." Inis na inis si Ren, bakas ito sa kanyang mukha na makikita sa refleksyon ng isang mobile phone. Nagtaka ulit si Rika sa mga sinasabi ng kausap at tinanong, "Kapangyarihan, basta gawin na lang natin ang ating makakaya." Sumagot naman si Ren na nakabalik na ulit sa kanyang katawan at sumang-ayon. Oo, nang magkasama, bigla namang nakapasok muli si Seyong sa katawan ni Ren at sinabi, "Ikaw rin ba, nabubuhay sa ilalim?" Talagang nagtataka na si Rika sa mga pinagsasabi ni Ren. Paulit-ulit, nang bumabalik si Ren sa katawan niya, pero tila naglalaban na sila ni Seyong sa loob nito. Sabi ni Ren kay Rika, "Wala naman tayo sa ilalim, di ba? Basta gawin natin ang best natin hanggang graduation." Pero ayaw magpatalo ni Seyong at pilit pa ring inaagaw ang kontrol sa katawan ni Ren. Sinabi niya kay Rika, "Para makalabas, kailangan nating kunin ang lahat." Napay ka na si Rika at sumigaw, "Tama na, huwag ka nang magsabi ng mga weirdong bagay." Marami na ang nakapansin sa dalawa. Halos buong silid-aralan ay nakatingin na sa kanila. Humingi ng paumanhin si Rika dahil sa pagtaas ng boses, at si Ren naman ay hiyang-hiya na rin sa mga pinagsasabi niya. Agad tumakbo si Ren palabas ng silid-aralan habang pasalamat kay Rika. "Salamat sa pagdala ng mga dokumento."
Si Rika naman ay naiwan, litong-lito pa rin sa mga nangyari. Napatanong siya sa sarili, sino ba talaga ang taong yun? Natapos na ang araw sa paaralan at naglalakad na pauwi si Ren. Kausap niya si Seyong sa refleksyon ng isang salamin. Sabi ko sa'yo, huwag kang basta-basta papasok sa katawan ko ng walang palm. Iniisip na ng mga tao na nababaliw ako. Sumagot si Seyong, wala naman akong sinabing kakaiba. Saka sinabi mo naman na basura din ang paaralan niyo, di ba? Sabi naman ni Ren, tama, pero wala na tayong magagawa roon. Ang manahimik ay ang pinakaligtas at pinakamahusay na opsyon para sa atin. Sumagot si Seyong, walang magbabago kung ganyan ang gagawin natin. Ninas si Ren at sinabi, wala talaga akong kayang gawin. Napayuko siya at halatang sumusuko na. Biglang may lalaking may hawak na supot ang sumulpot at isinupot ang ulo ni Ren. Ikaw, mamamayang kabilang sa mababang uri. Sigaw ng lalaking nakaitim, isa sa mga bata ni Inui Show. Walang makita si Ren kundi kadiliman, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pagkahubad sa kanyang mukha ng supot, may mga tama na siya ng suntok. Sabi pa ng lalaking nakaitim, good morning. Sumabat naman ang lalaking may kulay brown na buhok. Salamat sa kahapon. At ang may green na buhok ay nagsalita rin. Hoy! May nagtanong mula sa likod ng grupo. Kailangan niyo pa ba ng ganitong car aming backup para lang sa lalaking to? Mukha naman siyang mahina. Takang-taka si Ren kung ano ang meron sa mga lalaking ito, at kung nasaan siyang lugar. Habang nagmamasid, bigla siyang sinuntok sa sikmura ng lalaking nakaitim. Oras na ng paghihiganti, sabi nito. Nasaktan si Ren at napatalsik sa lakas ng suntok. Sinabunutan siya ng lalaki at tinanong, ikaw ba talaga ay sukdulan ng kahirapan? Hinawakan siya sa buhok at kinaladkad papunta sa isang drum ng tubig. Hugasan natin yung ulo mo, sabi ng lalaki. Habang nilulunod si Ren, nagtatawanan ang ibang kasamahan ng lalaking nakaitim at tinatanong. Anong pakiramdam? Masarap ba? Ang lalaking nakaitim naman ay tuwang-tuwa sa mga pinaggagawa niya sa ating bida. Nahihirapan ng huminga si Ren, agad naman siyang inihagis ng lalaki palayo sa drum. Sa refleksyon ay naroon si Seyong, nanunood at sinasabi kay Ren. Makipagpalat ka na, dahil mabubugbog ka na naman. Pero si Ren ay hindi pa rin sumasagot sa hiling ni Seyong. Sabi ng lalaking nakaitim, habaran siya, inalis ang mga damit ni Ren, at ito'y nakaluhod lang, para bang tinanggap na ang pagkatalo. Sabi ng lalaking nakaitim, nangyayari ito sa iyo dahil sa ginawa mo sa amin kahapon. Sabay suntok sa mukha ni Ren. Sabi naman ni Seyong habang nanunood, kung ganoon, dapat din tayong magpakatodo. Sabi naman ni Ren sa isip niya, na naririnig din ni Seyong. Kung gagawin natin yun, baka lalo lang lumala. Kailangan ko lang tiisin to. Sabi ni Seyong. Kung titiisin mo ito, walang magbabago, alam mo ba yon? Sabi naman ni Ren, walang paraan na kaya kung baguhin ito. Ang tanging, kaya niya lang gawin ay, agad namang lumuhad si Ren at humingi ng tawad sa mga nambubugbog sa kanya. Sabi niya kay Seyong, ito lang ang kaya kong gawin, ang magpakumbaba. Tumawa naman ang lalaking nakaitim at sinabi, tama yan, bagay na bagay sa'yo ang ginagawa mo. Samantala, galit na si Seyong at sinabi kay Ren, gumagawa ka ng ganitong kahihiyang bagay. Wala ka bang nararamdaman? Sabi naman ng lalaking nakaitim na hawakan ni Ren ang papel na dokumento ng scholarship at sabihin ang mga salita. Pero ang sinabi ni Ren ay, nangako ako sa aking inay, na pagkatapos ng graduation ay mag-aaral ako sa isang university. Para makakuha ng normal na trabaho, bumuo ng pamilya, at mabuhay ng normal at masaya. Pero hindi ito ang gustong marinig ng lalaking nakaitim. Gusto niyang sabihin ni Ren, habang naka-video, ang mga salitang, walang kakayahan ang mga magulang ko, kaya mababa ang katayuan ko sa buhay. Pasensya na at nabuhay pa ako. Dali, sabihin mo na. Si Ren ay tahimik lang na umiiyak at naisip ang kanyang nanay. Humihingi siya dito ng pasensya. Hindi na kinaya ni Seyong ang pinapanood at sinigawan niya si Ren. Ano ba ang totoo mong nararamdaman? Come on! Sumigaw si Ren. Naiinis na ako. Napangiti si Seyong, at nakipagpalit na si Ren sa kanya. Parang pumasok si Amid Amaro kay Yao Asakura ang eksena.
Agad niyang sinapak sa mukha ang lalaking nakaitim ng napakalakas, umikot ito sa ere bago bumagsak sa lupa. Gulat na gulat ang mga kasamahan ng lalaking nakaitim sa kanila nakita. Sabi ni Sejong, simula ngayon, ako naman. Na may malahalimaw na ngiti na parang uhaw sa bakbakan. Sabi ng lalaking may berdeng buhok. Huwag kang mayabang. Sabi naman ng may brown na buhok. Tingin mo mananalo ka laban sa amin? Sumagot si Sejong. Siyempre naman, mananalo ako. Ang mga ganitong ganap ay halos araw-araw niyang naranasan noong siya ay nabubuhay pa. Sumugod na ang grupo ng mga lalaki ng sabay-sabay. Isang lalaki ang naunang makarating kay Sejong at nagmumura pa ito habang sumusuntok. Pero masyadong mabagal ang mga galaw nila para kay Sejong. Mabilis siyang nakaiwas, at ang una niyang tinarget ay ang lalaking nakaitim. Hanggang sa isa-isa niya nang binigyan ng suntok at sipa, isa-isa din silang lumilipad at bumabalibag sa lupa. Sabi pa ng isang nakaputi, "Huwag mo kaming galitin." Utos naman ng lalaking nakaitim. Paligiran siya. Sumugod ang isang lalaki at sumigaw, "Mamatay ka na." Pero hinawakan ni Sejong ang braso nito at inihagis papunta sa lalaking nakaitim. Hindi nakaiwas ang nakaitim na lalaki at sabay silang bumalibag sa sahig. Sabi ni Sejong, "Mga mananipis." Ang mga lalaki naman ay gulat na gulat sa nangyari. Ganon din si Ren, namangha siya kay Sejong at nasabi sa sarili na masyado itong malakas. Pero si Sejong ay naiinis sa katawan ni Ren, dahil wala itong stamina, at ang lakas ng katawan ay wala pa sa kalingkingan ng katawan niya dati. Habang iniisip ni Sejong kung anong gagawin sa katawan ni Ren, bigla namang may lalaking sumunggab sa likod niya. Hinawakan siya nito at sinabing, "Ngayon ay iba na, hindi gaya ng nakaraan." Lalo pa itong nakainis kay Sejong dahil napakahina ng katawan ni Ren. Umatake ulit ang lalaking nakaitim gamit ang isang baseball bat. Pinalo si Sejong sa tiyan. Hindi matanggap ni Sejong na matatalo siya ng mga kagaya ng mga taong ito. Gamit ang katawan ni Ren, at ganito pa kadaming kalaban, iniisip niya kung paano niya ito kakalabanin ng sabay-sabay. Habang nagpapahinga si Sejong, inasar siya ng lalaking nakaitim, ang leader ng gang, at tinanong, Hoy, nasaan na yung matapang kanina?" Si Sejong ay nag-iisip pa rin at sinabi sa sarili, "Kahit ang mga mahihinang nilalang, umaastang mataas, lalo na kapag nakatingala ka sa kanila, gaya pa rin ng dati." Nakaisip na si Sejong ng paraan, at agad itong tumayo at tumakbo papunta sa mga kalaban. Akala naman ng leader ng gang ay papunta ito para umatake sa kanya, pero lumampas ito sa kanila at tumakbo, akala mo'y tatakas sa labanan. Sabi ng isa sa mga alipors, "Hoy, tatakbo ka na ba, patakas?" Sabay sigaw ng kanilang leader, "Habulin siya at tapusin." Sabay-sabay nagtakbuhan ang mga goons para habulin si Sejong. Pagod na si Sejong sa kakakatakbo, at naalala niya ang estilo na ginamit niya noong bata pa siya, isang laban ng buhay o kamatayan. Noong panahong iyon, nagtago siya sa isang eskinita. Lalo na kung malakas ang kalaban at marami sila, dalhin mo sila sa masikip na espasyo, at labanan sila isa-isa. Isa-isa niyang napatumba ang mga naghahanap sa kanya. Nagawa pang ang ngumiti ng batang Sejong noon habang binabantayan siya ng mga manong sa lugar. Balik sa kasalukuyan, ginamit ulit ni Sejong ang estilo na iyon. Dinala niya ang mga goons o bullies sa isang eskinita, isa-isa niyang pinagsusuntok at pinagtatadyakan. Sabi pa ng isang may kimpit ang buhok, "Hoy kayo, hindi ito nangyayari." Sa ganitong estilo, nakakasigurado si Sejong na isa-isa silang babagsak. Sabi pa niya sa natitirang isa, "Ang mahina, dapat natutulog na." Isang malakas na straight punch sa mukha. Ganyan dapat lumaban, lalo na kung ang kalaban mo ay isang grupo. Samantala, sa lugar kung saan galing si Sejong kanina, naiwan ang tatlong bata ni Inwisho at nag-uusap-usap tungkol kay Ren. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Sabi pa ng lalaking may berdeng buhok, "Ang weirdo ng lalaking yun. Kahapon pa." Sabi naman ng leader nila, ang lalaking nakaitim, "Walang paraan na mananalo siya laban sa ating lahat." Biglang may nagsalita, "Oh, talaga?" Bumalik si Sejong. Sabi niya, ang laban ay hindi puro paramihan lang ng bilang. Nalalaman ito sa karanasan at kakayahan. Gulat na gulat ang tatlong Kolokoy sa pagbabalik ni Ren, pero si Sejong ang nasa loob. Tinanong ni Sejong,
"Oh, magsisimula na ba tayo?" Napakaangas ng dating niya, worry mo'y sabik na sabik sa ganitong eksena. Mukhang sumuko na ang tatlong Ko-Okoy na bata ni Inui Show. Sabi ng leader, "Hindi, Ren. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan." Sumagot si Seyong na may malamig na boses. "Hindi pagkakaintindihan. Tungkol saan?" Yutol-yutol na sumagot ang leader ng tatlong Ko-Okoy. "Well, tungkol sa, sabi ni Seyong. "Tingin mo ba may maniniwala dyan?" Nanlilisik ang mga mata ni Seyong habang nakatingin sa tatlong Ko-Okoy. Ninas naman ang leader ng mga Ko-Okoy at sinabi sa sarili. Ang yabang niya na, dahil lang ba naging maluwag ako sa kanya? Ikaw talaga, Ren. Sa inis ng leader ng mga goons, hindi na niya nakayanan magpanggap, kaya sabay-sabay silang sumugod papunta kay Seyong habang sumisigaw. "Huwag ka masyadong mayabang." Agad namang sinipa ni Seyong ang leader, at ang dalawang alipors ay sabay niyang pinabagsak sa sahig sa pamamagitan ng paghawak sa mga mukha ng mga ito. Nakabangon agad ang lalaking nakaitim at kumuha ng kahoy para atakihin si Seyong, pero agad din itong na-counter ni Seyong ng isang sipa sa mukha. Habang nakabagsak ang lalaking nakaitim, tuloy-tuloy pa rin siyang sinisipa ni Seyong sa mukha habang sinasabi, "Kayo, sobrang taas ng tingin niyo sa sarili niyo." Si Ren, na nasa loob ng espasyong nanunood lamang, ay sinabihan si Seyong. "Hoy, hindi ba masyado na itong malala?" Sagot naman ni Seyong. "Hindi soft pa nga ito." Nagtaka si Ren. "Soft pa to." Kinuha ni Seyong ang mobile phone, binuksan ang camera, at kinuha na ng litrato ang tatlong Ko-Okoy. Sabi pa ni Seyong, "Sa mga oras na to, ang kailangan mo ay mawasak sila ng tuluyan." Kumalat sa bili. Platform ang litrato ng tatlong Ko-Okoy na bata ni Inui Show, at nakita rin ito ni Inui. Pinagtatawanan sa social media ang litrato ng tatlo na bagbog sarado, at sari-saring mga komento ang lumabas mula sa mga netizens na nakakita nito. Hindi nagustuhan ni Inui ang mga komentong natanggap ng mga bata niya, at tinanong kung sino ang gumawa nito sa kanila. Lumabas si Inui ng kwarto niya at pumunta sa may bintana. "Sinusubukan ba ako ng mga taong yun pabagsakin?" Tanong niya sa sarili. Inisip din niya kung kaninong account kaya ang ginamit sa pag-upload ng litrato, at ang ibang God4 members naman ay wala namang dahilan para gawin ito. Dito niya naisip na burahin ang litrato bago pa may ibang tao na makakita. Habang nag-iisip siya, biglang may dumating sa kanilang bahay. Ito ay ang kanyang ama. Binati niya ang kanyang ama sa pag-uwi nito, pero sabi ng ama niya, "Maghanda ka na ng hapunan." Habang nasa hapagkainan, nag-usap ang mag-ama. Tinanong ng ama ang anak kung ayos lang ba na umuwi siya ng ganitong oras. Pero bago pa makasagot si Inui, sabi ng kanyang ama, "Sa edad mo, hindi mo kailangan ng pahinga. Tagapagmana kita, hindi ba? Ang mga taong hindi kayang kumita ng pera ay walang kwenta sa pamamahay na ito. Kahit anong paraan, dapat nakaaangat tayo, at gumagawa ng maraming pera. Ganon dapat ang ginagawa mo. Tingin ko naiintindihan mo naman, walang halaga ang pagiging mas mababa sa God4 sa akademyang iyon." Sumagot naman si Inui at sinabi niyang naiintindihan niya. Natapos na silang kumain at lumabas na ng kwarto si Inui. Sinabi niya, "Ako, ay dapat nasa itaas. Ako lang ang dapat nasa itaas." Halos paulit-ulit niya itong sinabi habang papunta naman sa kanyang kwarto. Sinubukang i-access ni Inui ang database para makita niya ang mga account na responsable sa pag-post ng litrato ng mga bataan niya. At nakapasok nga siya sa database at nakita ang pangalan ng ating bida na si Tekiwa Ren at pati na rin ang IP address nito. Napangiti si Inui at sinabi, "So ikaw pala yon, Tekiwa Ren. Sisiguraduhin ko na hindi ka makakatagal sa academy." Kinabukasan sa paaralan, bulong-bulungan ang ginawa ni Ren. Halos lahat ng tao sa paaralan ay nakatingin sa kanya habang naglalakad, at hindi sila makapaniwala na si Ren ang nag-post nun at kung gawa ba yun ni Ren. Kahit na ayaw aminin ni Ren ang mga nangyari, wala naman na siyang magagawa kasi account niya ang ginamit pang post. Umiiyak siya habang naglalakad, at tinanong siya ni Seyong, "Bakit ka umiiyak?" Biglang may tumawag kay Ren, si Toshiaki at si Rika. Sabi ni Toshiaki, "Narinig ko, nakipag-away ka daw kahapon." Sabi naman ni Rika, "Ayos ka lang ba?" Sumagot naman si Ren, "Ayos lang ako." Nalilitong tanong naman ni Toshiaki,
Ang post kahapon, ikaw ba ang gumawa nun? Bago pa makasagot si Ren kay Toshiaki, may tumawag mula sa likod na pamilyar ang boses. Ren, ito ang leader ng mga Cole-Okoy na bata ni Inui-Sho. Naisip agad ni Ren na baka andito ang mga Cole-Okoy na ito para gumanti tungkol sa nangyari kahapon. Sumagot si Ren, na halatang may takot. Ano yun? Sabi naman ng leader ng Cole-Okoy. Gusto namin na sumama ka sa amin, si Inui-Sho kasi gusto kang makita. Naisip agad ni Seyong kung sino ang Inui-Sho na yun at bakit gusto nitong makita si Ren. Biglang pumasok sa pagkatao ni Ren si Seyong at sinabi sa mga Cole-Okoy. Ayoko nga, sabihin niyo na kung may kailangan siya ang pumunta sa akin. Nagulat naman ang leader ng Cole-Okoy, at napatanong, ano? Nagtanong si Seyong, may sinasabi ka pa? Takot naman sumagot ang tatlo. Hindi, wala. Sige, sasabihin namin yan kay Inui-Sho. Aalis na kami. Bumalik na sa katawan si Ren at nagulat din na ang bilis umalis ng mga bata ni Inui-Sho. Pinag-usapan naman si Ren ng kanyang mga kamag-aral sa kanilang nasaksihan. Puro injury daw ang tatlong Cole-Okoy, at sabi pa ng mga babae na totoo nga ang post ni Ren. Sabi naman sa isip ni Ren, hindi yan totoo at hindi ako yun. Manghang-mangha naman si Toshiaki kay Ren. So ikaw talaga yun. Si Rika naman ay sinabi lang na mag-ingat si Ren palagi. Dagdag pa ni Toshiaki na nirerespeto na niya si Ren ngayon, at si Rika naman ay nag-aalala na baka masaktan ulit si Ren. Ayaw na itong pag-usapan pa ni Ren. Samantala, lumipat ang eksena sa private room ni Inui-Sho. Pagkatapos ay report ng tatlong Cole-Okoy ang sinabi ni Ren sa kanila, agad silang binugbog ni Inui-Sho. Galit na galit si Sho at tinanong ang lalaking nakaitim. Sino sa tingin mo ang inuutusan mo? Ang lalaking pula ang buhok naman ay tawa ng tawa sa mga pangyayari. Ito ay si Sion Jirui, isa sa mga God 4. Sabi pa nito, mukhang may isang tao na minamaliit ka. Kikan na si Sho at sinabi kay Rui na manahimik. Nagpatuloy si Rui sa pang-aasar at sinabi, nagiging interesado na ang mga bagay-bagay. Hahayaan mo bang gawin niya yan sa'yo? Ang lalaking ito ay malamang susubukang umakyat, yan ang sinasabi ng instincts ko. Pero pag nangyari yan, kailangan ko na din alisin ang class mo. Alam mo ba yun? Kikan na sagot ni Sho. Umalis ka na. Si Rui naman ay patawa-tawa pa rin na lumabas sa kwarto. Okay, good luck sa'yo haha. Pumunta na si Sho sa kanyang kwarto para i-check ulit ang database. Habang naglalakad siya, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Dapat naiintindihan mo ang mga bagay-bagay, at walang halaga ang pagiging mas mababa sa God 4 sa akademyang iyon. Sabi ni Inui-Sho sa sarili. Wawasakin ko siya, sa kahit anong paraan na kailangan. Dine-activate ni Sho ang account ni Ren pati na rin ang mga troll at commentator dun sa picture na napas tungkol sa mga bataan niya. Samantala, lumipat na ang eksena kay Ren. Makikita dito na si Ren ay nag-push up at sinasabi na napakalupit nito para sa kanya. Habang si Seyong ay nanunood sa kanya at tinanong, ano ba yan? Pikan naman si Ren at sinabi, wag mo akong ay ano ba yan? Ano ba yan? Sabi naman ni Seyong, napakababa ng physical abilities mo. Para sa mga darating na laban, una, kailangan mong mag-training para sa stamina at lakas. Sabi naman ni Ren, bakit ba palagi mong iniisip na may susunod na mga laban? Dagdag pa ni Ren, pagkatapos ng training, ang mga matitira na lang ay mga practical experiences. Kung sakali, mas maganda kung may practice partner. Sabi naman ni Seyong, alam kong sasabihin mo yan, kaya naghanda ako ng isang kagaya mong mahinang nilalang. Ngayon lang napansin ni Ren na nandito din si Toshiaki, at nagtataka siya kung anong ginagawa nito dito. Sobrang napagod si Toshiaki, halos maubos na ang isang bote ng tubig. Pagod niyang tanong kay Ren, wala akong idea na ganito pala ang effort na binubuhos mo. Parang ibang tao ka na. Sumagot naman si Ren, hindi, normal lang to. Sabi naman ni Toshiaki, ganun ba? Ginagawa mo to ng buong araw, hindi ba? Sabi naman ni Ren, sa umaga, 30 hill sprints ang ginagawa ko, tapos sa hapon naman ay 100 pull-ups, at sa gabi, 100 push-ups. Napansin ni Toshiaki ang suot na weights ni Ren. Ito, hindi yan normal. Weights yan, hindi ba? Nakikita ko lang yan sa mga palabas.
Tinanong naman ni Ren si Toshiaki. Hindi mo naman gusto gawin ang mga to, hindi ba? Sabi naman ni Seyong. Kasalanan mo yan, sa pagiging mahina mo. Pero si Ren lang ang nakakarinig ng sinasabi ni Seyong. Namangha naman si Toshiaki at sinabi. Ibang klase na talaga si Ren, hindi ko maiisip ang mga ganitong bagay. Sabi naman ni Ren, kaya mo din gawin to. Pero sumalungat naman si Toshiaki. Hindi ko kaya. Hindi ako para sa mga ganyang bagay. Kung makita ako ng mga tao, sigurado tatawanan nila ako. Bigla namang pumasok sa katawan ni Ren si Seyong at tinanong si Toshiaki. Tuturuan kita kung gusto mo. Si Ren naman ay hindi sumasang-ayon sa tanong ni Seyong. Nagulat naman si Toshiaki at napatanong. Talaga ba, pwede din akong magbago? Dagdag pa nito. Alam mo ba, akala ko magbabago ako nung pumasok na ako sa high school at nag-enroll sa Mayday Academy. Pero hindi ako makasali sa cool crowd. Akala ko magkakaroon na ako ng mga kaibigan, pero ginawa lang nila akong pagkakatuwaan nila. Nakakonek ako sa kanila sa social media, pero na-realize ko na sa personal, hindi pala kami magkaibigan. Kaya natakot ako, na baka sumable na naman ako. Sabi naman ni Ren. Ayos lang yan, kung may kasama ka, kaya mong magbago. Hindi makapaniwala si Toshiaki sa sinasabi ni Ren at tinanong ulit. Talaga, nakangiti naman si Seyong habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Biglang naalala ni Toshiaki ang pagkakapalo ni Ren ng notebook sa ulo nung nakaraan, kaya agad itong humingi ng paumanhin at sabi naman ni Ren na huwag na itong alalahanin pa. Sabay humingi na ng pabor si Toshiaki kay Ren. Pwede ba akong sumali sa training mo? Gusto ko din magbago, sabi naman ni Ren. Oo naman, gawin natin to ng sabay. Ito ang unang pagkakataon na gagawin ito ni Ren na may kasabay na kaibigan. Sabay silang tumakbo at nagsimula ng maging masaya. Lumipat ang eksena sa paaralan kung saan parehas masakit ang katawan ng dalawa sa kakasanay. Sabi pa ni Toshiaki, Hoy, magkaroon tayo ng contest. Kung sino ang unang makakakuha ng maraming likes sa bili. Naisip naman agad ni Ren. Malamang talo na ako. Nang binuksan ni Ren ang kanyang Bili account, nagulat siya sa nakita niya, hindi na ito magamit at may error. Ang nakalagay ay, permanent suspension. Naisip naman ni Seyong. Malamang ang gumawa nito ay iisa lang, at siya yun. Speaking of the devil, biglang dumating si Inuisho sa kanilang silid-aralan. Nagulat ang mga kamag-aral ni Ren at nagtanong kung bakit naruroon si Sho, isa sa mga God 4. Hinanap ni Sho si Ren at tinitigan ito. Nabalot ng takot ang mukha ni Ren at alam niyang tinatitigan siya ni Sho. Lumapit si Inuisho sa kanya at sinabi, So ikaw pala yun, ang tinatawag nilang Tekiwa Ren. Dagdag pa nito, kung sino man ang susuntok sa taong ito. Nagtaka naman ang mga kaklase ni Ren. Ano daw? Anong ibig niyang sabihin? Nagtataka din si Ren sa nangyayari. Ako, bakit? Tanong niya. Biglang tinuro ni Sho si Toshiaki. Ikaw, nagtaka naman si Toshiaki at takot na takot. Ha, ako, ano yun? Biglang binuksan ni Sho ang briefcase at naglaglagan ng napakaraming pera. Sabi pa ni Sho, alam mo naman na siguro kung sino ang susundin, tama. Suntukin mo siya. Nakangiti itong inutos ni Inuisho kay Toshiaki. Sabi pa ni Sho, malupit ang mundong to, hindi ba? Ang halaga at kapangyarihan ng isang tao ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga numero. Tignan mo, alam mo na dapat kung kanino ka kakampi, tama. Hindi may pinta ang mukha ni Toshiaki habang tinatanong siya ni Sho. Sabi naman ni Seyong, isa itong karaniwang taktika ng mga walang kwentang awtoridad. Para hindi madumihan ang kanilang mga kamay, pinapawi nila ang mga kumokontra gamit ang mga mamamayang pinamumunuan sa pamamagitan ng takot. Nagpatuloy si Inuisho, may isang tanga na hindi naiintindihan ang mga bagay-bagay nitong huli. Hoy, ikaw na mahirap na nilalang, wala kayong karapatan mabuhay dito sa lipunan. Tumayo si Ren sa kanyang upuan. Akala ni Seyong nagagawin ito ni Ren, pero iba ang sinabi ni Ren. Pumayag siyang bugbugin siya ni Toshiaki para sa pera. Ang kalaban natin ay God 4. Kaya kung hindi ako susuntukan ni Toshiaki, hindi natin alam kung ano pa ang kaya nilang gawin. Humingi naman ng tawad si Toshiaki bago niya suntukin si Ren. Sabi ni Ren, wala akong ibang opsyon kundi ang matamaan. Hindi makayanan ni Rika ang kanyang nakikita.
Natuwa naman si Inuyasha sa nakita at tinanong ang mga kamag-aral ni Ren. Mga tanga, ako o siya? Ngayon, naiintindihan nyo na kung sino ang mas nakakataas, tama? Kayong may mga utak, mag-isip-isip kayo mabuti. Umalis na si Inuyasha sa kwarto at nagkalat ang mga pera habang si Ren ay nakabulagta sa sahig. Lumipat ang eksena sa bahay nila Ren, at naglalagay siya ng band-aid sa mukha. Tinanong ni Seyong kung bakit hindi nakipagpalat si Ren sa kaya ng katawan. Dahil kung nagkaroon ng away sa ganung sitwasyon, malalagay sa alanganin si Toshiaki, tama ba? Sabi naman ni Seyong. Ikaw tuloy ang nataman. Masyado ka kasing mabait. Biglang may boses na nagsalita. Nakauwi na ako. Dumating na ang mama ni Ren. Sinalubong ni Ren ang kanyang inay at sinabi ng mama niya. Sorry anak, ulam-ulam lang ulit tayo ngayon. Si Ren naman ay natuwa at sinabi. Ang mga ulam sa supermarket ay masasarap naman. Napansin ng nanay ni Ren ang mga sugat nito sa mukha at tinanong. Anong nangyari? Bakit may mga sugat ka? Ayaw ni Ren na mag-alala ang kanyang nanay, kaya nag-isip na lang siya ng palusot at sinabi habang tumatawa. Nalaglag lang ako, pero ayos lang ako. Binago ni Ren ang usapan at niyayang kumain ang kanyang ina. Samantala, ang eksena ay lumipat sa kwarto ni Inuyasha, kung saan ay damay-damay na sa pagdilit ng account ang iba sa mga kaklase ni Ren. Galit na galit siya at tinatanong ang sarili kung bakit ito nangyayari. Wag mo akong babanggain, kailangan may gawin ako sa kanya. Pagtingin ni Inuyasha sa monitor, nakita niya ang nanay ni Ren. Natawa si Inuyasha at sinabi, ang reputasyon mo ay mabilis lang babaliktad. Kailangan ko lang mapaniwala ang lahat sa isang kasinungalingan. Yan ang kapangyarihan ng tao na kayang kontrolin ang media. Tawang-tawa si Inuyasha sa tuwa, na parang naka-jackpot. Ito ang kapangyarihan mang manipula ng masa, sabi niya sa sarili. Kinabukasan sa paaralan, habang papasok sa silid-aralan si Ren, kausap niya si Seyong at sabi ni Seyong. Hindi ka na napapagod kahit na nag-training ka ngayon, ha? Sabi naman ni Ren. Oo, pero pwede ba natin alisin ito? Tumukoy siya sa mga weights na suot sa kanyang mga binti. Sabi naman ni Seyong. Hindi, ito ang isa sa magpapalakas sa'yo. Bigla naman may tumawag kay Ren. Paglingon niya sa likod, nakita niya si Rika at sinabi na kailangan nila mag-usap tungkol sa isang bagay. Sabi ni Ren, Rika, ano ang gusto mong pag-usapan? Napayuko si Rika at hindi agad nagsalita. Nag-iba ang atmosphere, akala ni Ren ay may aaminin si Rika sa kanya, pero na-realize niya na hindi pa ganun kalalim ang pagkakaibigan nila at hindi pa sila nag-uusap ng matagal. Hindi pa handa si Ren sa mga ganitong bagay. Sa wakas, nagsalita na si Rika at tinanong si Ren kung tapos na siya sa scholarship application. Nagtanong naman si Ren kung scholarship din ba si Rika. Nagalit naman si Rika at sinabi, sinabi ko na sayo ito nung nakaraan. Hindi ka kasi nakikinig. Humingi ng tawad si Ren at tinanong kung bakit. Sabi ni Rika, hindi din mayaman ang pamilya ko. Kailangan ko pa magtrabaho ng part-time. Hindi ito maalala ni Ren. Sabi ni Rika, alam mo ba, Ren, nagbago ka nitong huli, parang mas naging kumpiyansa ka sa sarili mo. Natawa naman si Ren at sinabi, hindi naman sa ganon. Maski si Seyong ay nakangiti at sinasabi, mabuti kung ganon. Nagpatuloy pa si Rika, inawakan ang laylayan ng damit ni Ren at sinabi. At alam mo ba, nagulat ako kung paano mo hinawakan ang sitwasyon. Namula si Ren sa narinig at napansin niyang hawak-hawak ni Rika ang laylayan ng damit niya. Nagpatuloy si Rika. Ang labo naman, bigla ko na lang ito sinabi. Ren, ayaw mo naman talaga ng atensyon, di ba? Si Ren naman ay nagpapaliwanag na hindi yun totoo, pero halatang nahihiya. Sabi pa ni Rika na may iba pang rason kung bakit niya kinausap si Ren ngayon, ito ay tungkol sa nanay ni Ren. Biglang may dalawang lalaki na naghahanap kay Ren. Nakita ka namin, shoplifter. Sabi ng dalawang lalaki. Nagulat si Ren dahil wala siyang ideya kung anong nangyayari. Sabi naman ng dalawang lalaki. Huwag magmaang-maangan, isa kang kriminal. Pinakita kay Ren ang isang kuha ng video na nagpapakita ng kanyang nanay na nagnanakaw sa isang grocery store. Sabi pa ng isang lalaki. Hindi siya ang kriminal, kundi ang nanay niya. Sabi ng isa, kung ang nanay niya ay shoplifter, ang anak ay guilty din. Hahaha, walang ibang nasabi si Ren habang nanunood ng video kundi, Inay,
Ang isang comment pa sa video ay nagsasabing, ang nanay ni Tekiwa Ren ay isang shoplifter. Dinungog ng mga komento ang video at hindi magaganda ang mga sinasabi ng mga tao. Halos lahat ng makasalubong ni Ren ay pinapakita ang video ng kanyang ina, at hindi na niya alam kung anong nangyayari. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.